Talaga, sino ba naman ang ayaw na magkaroon kahit papaano, no? Usapang pera po tayo. Nito lamang nakaraang buwan ay muli pong naglabas ang Forbes magazine ng listahan ng mga pinakamayayamang Pilipino ngayong 2023. Ayon po sa Forbes, yung mga mayayaman lalo pang yumaman. Ang kanila daw pong combined wealth ay umakyat ng 11% o $80 billion. Nako! Ilang zero kaya yung $80 billion, lalo pag kinonvert mo sa peso, ano? Isa na po dito sa Philippines 50 richest ang kilalang negosyanteng si Ramon Ang, Presidente at Vice Chairman ng San Miguel Corporation. Mula po sa 9th richest, naging 4th richest na po ngayon si RSA, ang tawag kay Ginoong Ang ng kanyang mga empleyado. Narito po ang report. Kung yaman at yaman rin lang ang pag-uusapan, tsak pasok sa listahan ang negosyanteng si Ramon C. Ang. Sa tala ng Forbes magazine ngayong 2023, si Ang o RSA sa kanyang mga empleyado ang kasalukuyang pang-apat sa listahan ng pinakamayayamang Pilipino sa bansa. Ipinanganak toong 1954, si RSA ay maagang namulat sa hirap at halaga ng pagtatrabaho para makamit ang pangarap sa buhay. Habang siya ay kumukuha ng mechanical engineering sa Far Eastern University, pinasok niya ang iba't ibang trabaho upang suportahan ang kanyang sarili at ang kanyang pag-aaral. Nang makatapos sa kolehiyo, sinundan ni RSA ang yapak ng kanyang ama at nagtayo ng kanyang sariling car business. Dito sila nagkakilala ng kanyang itinuturing na pangalawang ama, ang business tycoon na si Danding Cojuangco. Hinirang ni Cojuangco si RSA bilang tagapamahala ng Northern Cement Corporation. At habang nasa exile si Cojuangco matapos ang 1986 EDSA Revolution, tumulong si RSA sa pamamahala sa kumpanyang San Miguel Corporation ni Cojuangco at lalo niya itong pinalago. Kaya naman pagbalik ni Cojuangco sa bansa, kinuha niya bilang Vice Chairman si RSA at kalaunan ay ginawa ring Presidente at Chief Operating Officer. Sa ilalim ng pamumuno ni RSA, higit pang umunlad ang San Miguel at naging isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa na may interes sa iba't ibang industriya. Si RSA ay naging President at CEO rin ng Top Frontier Investment Holdings Incorporated na siya ngayong pinakamalaking shareholder ng San Miguel Corporation. Pero higit sa kanyang yaman at galing sa negosyo, mas bumilib ang publiko sa mga kawang-gawa ni RSA, lalo na noong pandemya. Mula medical supplies, cash donations, libreng gas para sa frontliners, food assistance at iba pa, nanguna si RSA sa pagsalba ng buhay ng kanyang kapwa. Dahil para sa bilyonaryo, wala sa pera ang tunay na kayamanan, kundi nasa mga tao na kanyang natutulungan.